Magandang buhay mga kaani. Ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa atin pong mga tagapanood, lalo na po sa mga kasama nating magsasaka po. So, pag-uusapan po natin ngayon ay yung tatlong klase ng mapanirang sakit sa palay. Medyo nakakalito po kasi itong mga sakit sa palay, medyo challenging talaga na kilalanin sila, kaya po pag-aralan po natin kung paano po nabubuo yung mga sakit na yan. Ayan, maiiwasan ba natin itong mga sakit na to? So, tingnan po natin, Okay, bakit po ba nagkakaroon ng mga sakit ang palay? So, ito naman po ay natural na talagang hindi maiiwasan at wala po talagang perfectong variety. Lagi pong may kahinaan at kalakasan ng isang variety. So, ito po yung tatlong dahilan kung bakit nagkakameron po ng sakit. So, ibig sabihin po, kung wala po dito sa tatlong ito o kulang ang isa man sa tatlong ito, hindi po tutuloy ang sakit. Ayan po. Number 1, meron pong presensya ng organismo sa palayan o yun tinatawag natin na pathogen. So, ibig sabihin yan, kahit anong variety ang itanim nyo, nandun na sa palayan yung pathogen. Sila po yung sakit mismo. Ayan. So, ando na po sa palayan yon. Ikalawa po, susceptible ang variety. Ibig sabihin, yung variety tinatanim nyo ay maaaring mahina ang resistensya doon sa pathogen o doon sa sakit. At ikatlo, paiba-iba ang panahon. Pumapabor po kasi ang paiba-ibang panahon sa pagkalat ng sakit, lalo na yung mga panahong medyo mainit tapos biglang uulan. Gustong-gusto po yan ng mga sakit na ito. So, ang tawag po dito sa tatlong ito ay yung disease triangle. So, ulitin ko po, ito dapat tatlong ito ay present. Mayroong environment, favorable, pathogen, yung sakit mismo, at yung host plant, yung palay natin ay susceptible. So, kung kulang ang isa man sa tatlong ito, hindi tutuloy ang sakit. Ito naman po yung mga sign at saka symptoms. Ang palay po, ang natural na palay, kung tinanim mo yan at yan ay kulay green, dapat yan ay hanggang sa lumaki siya, mag-mature, ay green pa rin yan. Didilaw lang yan kapag yan ay hinog na. Sabi natin ay yung senescence, so matured na. At nagawa niya na paanakin yung sarili niya pagbutil. Pero habang sa panahon na yon o yung stage ng development niya ay may mga pagbabago, diyan lalabas yung mga sign at saka symptoms. So, dapat alam po natin yan. So, yan po ay hinati sa dalawang klase. Una, yung biotic. Pag sinabi nating biotic, ang sign at symptoms, ito po ay gawa ng bagay na may buhay. O mga nakakahawa, po. At meron din naman isang sign and symptoms, ang tawag natin abiotic. Ang mga bagay na walang buhay. So, pag sinabi ho nating biotic, tatlong klase po yan. Ito na nga yung binabanggit nating tatlong klase lang ang sakit. Una, bacteria. Ikalawa, fungus, fungi o amag. At ikatlo, virus. Yan. At pag sinabi naman nating abiotic, ang may dahilan naman nito ay yung mga walang buhay na bagay katulad ng mainit ang panahon. So, makikita rin natin may problem, nakikita natin yung sakit din ng palay kapag sobrang nainitan o kaya malamig ang panahon. O yan, pabago-bagong klima, mahangin, stress sa kapaligiran. O di yun na nga po, katulad ng hangin, pa. So, ibig sabihin po ito ay tumutukoy sa environment. Kakulangan sa abono o pataba, yan, mga ganyan po. So, ito po yung unang sakit, yung bacteria. Ang bacteria po, sa sakit sa palay, dalawang klase po yan. Yung isa, bacteria leaf blight.
Ang bacterial leaf blight o BLB, makikita nyo ang pinsala magmumula doon sa dulo ng dahon, pinakadulo, papunta sa tigkabilang tagiliran na nasusunog pababa sa puno ng dahon hanggang sa buong dahon ay masunog na. Magsisimula sa dulo papunta pababa sa tigkabilang tagiliran. Kalimitan po yung BLB ay napapansin natin kapag mahangin ang panahon. Tapos lalo nang lalalayan kung ang variety natin ay susceptible. Ayan. Okay po. Ikalawa po ay yung tinatawag na bacterial leaf streak o yung BLS. Ito po ay bihira lang naman mangyari, pero ang hitsura naman niya guhit-guhit. Pag tiningnan nyo yung dahon ng palay, guhit-guhit pababa. Tapos pag kinuha nyo yung dahon ng palay at itinapat nyo sa sikat ng araw, makikita nyo yung guhit pababa ay silag. Yan, bacterial leaf streak po yun. Ang ikalawa naman po ay yung fungus o yung amag. So bibigyan ko lang po ng diin yung tatlo na kalimitan nagiging sakit. Una, yung brown spot. Ayan. Ang itsura niya, magsisimula siya sa gitna, tagiliran, walang pinipiling parte. Kung saan siya magsisimula, basta siya ay nasa dahon. Magsisimula lang siya sa parang tinusok ng karayom, tapos naging kulay brown. Palaki ng palaki ang bilog. Nagsisimula siya sa spot. Yan. Brown spot. Ang kalimitan, kaya nagkakamero ng brown spot, maaaring gawa sa binhi o kaya naman ibig sabihin ay dala na sa binhi or sobrang kulang ng potassium sa palaya nyo at yan ang indicator na kulang kayo sa potassium. Ikalawa, yung rice blast. Ang rice blast naman po, ito po yung parang sabing mata ng pusa na ang itsura niya parang diamond. Yan. Yung brown spot bilog, ito parang diamond naman. Tapos nasusunog yung gitna. Tapos yung parang diamond na yon, yung gray, medyo gray naman yung paikot niya. Yan. So ganun po ang hitsura ng rice blast. At ikatlo po ay yung sheet blight. Ito namang sheet blight ay parang mapa. Parang mapa ang hitsura o parang pasa. Ayan po. So ito po ay gawa lahat ng fungus o amag. Ito po yung top 3 na sakit na kalimitan nakikita po natin. At ang pinakahuli po yung virus o mas kilala na natin sa tawag na Tongro virus na dala naman po ng insekto na tinatawag natin na green leaf hopper o yung berdeng ngusong kabayo na ang mga gasing laki lamang na o mas maliit pa sa butil ng bigas. So ibig sabihin po para malaman natin kung talagang may tongro ang ating palayan ay dapat meron kayong makikitang green leaf hopper. Meron po akong video tungkol sa Tongro virus. So ito po yung mga tatlong sakit ng palay na kalimitan ay umaatake sa ating mga palayan. Lalo na po sa panahon na maulan. Ayan. Grabe po minsan yan. Lalo na kapag nagkataong ang variety natin ay susceptible. Kaya po para po mabigyan pa tayo ng mas malalim na kaalaman tungkol po sa mga sakit na ito po ay gagawan ko po ng mga video na isa-isa para malaman po natin kung paano po kukontrolin. So yun lamang po at like, share and subscribe.